Magandang araw pong muli mga kaaral. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan saan man po kayo naroon sa araw na ito. Sa ating pong nakaraang video na pag-usapan po natin ang tungkol sa Kabanata 7 ng Aklat ni Daniel kung saan inihayag ng Diyos sa kanya na ang apat na mabangis na hayop ay lumalarawan sa mga hari o politikal na kapangyarihan. Pansinin po natin na ang makahulang panaginip ni Haring Nabucodonosor tungkol sa apat na hayop ay hindi basta mga ordinaryong mga hari. Ito po ay sumasagisag sa panglobong kapangyarihan noong kanyang kapanahunan hanggang sa pagdating ng ika-4 na panglobong kapangyarihan na may direktang kaugnayan sa pagpapahirap sa piniling bayan ng Diyos. At ito po ang video na ating ipinakita noong vlog number 3. Ngayon bago po tayo magpatuloy nais ko po munang maipakita ang video na makapagbibigay liwanag sa kung sino ang inilalarawan ng apat na mabangis na hayop sa panaginip ni Haring Nabucodonosor. Kaya sama-sama po nating panoorin ang video sa paglalarawan ng hula sa aklat ni Daniel. At that time the iron, the clay, the copper, the silver, and the gold were, all together, crushed, and became like the chaff from the summer threshing floor, and the wind carried them away so that not a trace of them could be found. Ngayon talakayin po natin muli ang video na ating napanood. Nakita po natin na ang unang hayop bilang leon ay kumatawan sa Babylonia, ang ikalawa ay kumatawan naman sa Medo-Persia, ang ikatlo ay kumatawan naman sa Gresya at ang pang-apat ay sa Roma. Nabanggit din po niya na gusto pa niyang maunawaan ang tungkol sa pangitain, sapagkat ang tatlong hayop sa pangitain ay parating pa lang. Kaya sa Kabanata 7 talatang 19, ganito po ang kanyang sinabi, at gusto ko pang makaalam ng higit na detalye tungkol sa ika-4 na hayop, nakakaiba sa lahat, talagang nakakatakot ito. Kayo po bilang mga mambabasa at mag-aaral ng Biblia nais din po ba ninyong malaman ang higit pa tungkol dito? Ito po ang ating pag-uusapan sa ating susunod na video ang ika-8 kabanata ng Aklat ni Daniel. Dito po natin malilinawan ang kinakatawan ng mga sungay, na ating iniuugnay sa sungay ng ika-2 mabangis na hayop na may 2 sungay na nagmula sa orihinal na mabangis na hayop na may 7 ulo, sa aklat ng Apokalipsis. Tandaan po natin na ang pangalawang mabangis na hayop na may 2 sungay ay siya ring ika-7 ulo na gagamitin ng kaaway ng Diyos bilang katuparan ng hula sa Apokalipsis Kabanata 12. Hanggang dito na lamang po muna tayo at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa ating pagtalakay and see you again to our next video. Bye-bye for now.